Magandang gabi. Salamat sa pagdalaw sa kwento sa dilim, isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, takot at misteryo. Halina at samahan kami sa paglakbay sa mundong nakabalot sa dilim. Ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isang bundok na hindi lamang puno ng alamat, kundi ng mga totoong pangyayari na hanggang ngayon ay nagbibigay ng takot at misteryo. Ito ang bundok ng mga multo. Ang bundok na kinatatakutan ng marami. Ito ang Mount Cristobal. Ang bundok na kabaligtaran ng banal. Matatagpuan sa pagitan ng Quezon at Laguna. Ang Mount Cristobal ay may taas na halos 1,470 metro. Katabi nito ang Mount Banahaw, na kilala bilang banal na bundok. Kung ang Banahaw ay simbolo ng himala at kabanalan, ang Cristobal naman ay tinatawag na bundok ng mga multo. Pinangalanan itong San Cristobal noong panahon ng Kastila bilang paggalang sa patron ng mga manlalakbay. Ngunit sa kabila ng banal na pangalan, mas tumatak sa tao ang masasamang kwento at kababalaghan. Panahon ng Kastila at himagsikan. Noong unang panahon, ginawang taguan ng mga tulisan at rebelde ang Mount Cristobal. Makapal ang gubat, malalim ang mga bangin at maraming kuweba. Dito sila nagkukubli mula sa mga Kastila. Sabi ng mga lokal, maraming labanan at pagpatay ang nangyari sa bundok na ito. Ang dugo ng mga sundalo at rebelde ay dumanak sa lupa. Ang mga hindi na ilibing ng maayos ay nanatili raw na ligaw na kaluluwa na hanggang ngayon ay gumagala sa kagubatan. May ilang mountaineer ang nakarinig ng yabag ng bota, tila mga sundalong nagmamartsa sa dilim. May ilan ding nakakita ng mga aninong nakasuot ng lumang uniforme, naglalakad sa fog. Ang kakaibang hamog. Isa sa mga kilalang katangian ng Mount Cristobal ay ang makapal na hamog na bumabalot dito. Kahit tanghali, bigla na lang nagdidilim ang paligid. Sabi ng mga albularyo, hindi raw ito ordinaryong hamog. Isa itong harang na naghihiwalay sa ating mundo at sa mundo ng mga espiritu. Maraming umakyat na nakaranas na maligaw dahil dito. Kahit sundin nila ang trail, bigla silang bumabalik sa parehong lugar. Ito ang tinatawag nilang maling landas. At kapag naligaw ka, para bang may puwersang niloloko ang isip mo paulit-ulit hanggang mawalan ka ng lakas. Mga totoong pangyayari. Hindi lang alamat ang bumabalot sa Mount Cristobal. May mga totoong pangyayaring naiulat dekada 80. Ayon sa mga taga-baryo, may grupo ng kabataan na umakyat sa bundok at hindi na nakababa. Hinanap sila ng mga rescuers pero wala ni bakas na natagpuan. Hanggang ngayon, misteryo kung ano ang nangyari sa kanila. Dekada 90, isang mountaineer ang natagpuang wala ng buhay matapos mahulog sa bangin. Ngunit ang nakapagtataka, ayon sa mga kasama niya, hindi siya dapat napunta sa lugar na iyon. Wala iyon sa trail, para bang inakay siya sa maling daan. Taong 2000, may grupo ng hikers na nag-overnight. Kinuwento nila na habang natutulog, narinig nila ang halakhak ng isang babae sa paligid ng camp.
Nang sumilip sila sa tent, may nakita silang babaeng nakaputi, nakatayo sa gitna ng fog. Nang sindihan nila ng flashlight, naglaho ito, mga nawawalang hiker. May ilang ulat ng hikers na nawawala ng ilang araw nang matagpuan. Pagod na pagod at walang maalala. Ang sabi nila, naglalakad lang sila sa iisang direksyon, pero parang paulit-ulit silang dinadala sa parehong daan. Mga paniniwala ng matatanda. Ang mga naninirahan sa panan ng bundok ay may mahigpit na paalala. Huwag magyabang habang umaakyat dahil baka may makadinig sa inyo. Huwag basta kumuha ng bato, halaman, o kahit anong bagay sa bundok dahil baka may bantay ito. At higit sa lahat, huwag tumakbo kapag naligaw dahil baka lalo kang lamunin ng gubat. Marami ang naniniwala na may mga engkanto, tikbalang at kaluluwang ligaw na naninirahan dito. Sila raw ang nagliligaw at nagdadala ng takot sa mga umaakyat. Mga kwento ng mountaineer. Narito ang ilang kwento mula sa mga totoong mountaineer. Kwento ni Arnel. Habang umaakyat kami, biglang may matandang lalaki na nakasuot ng barong Tagalog na dumaan sa harap namin. Akala namin lokal na taga-baryo, pero nang sundan namin ng flashlight, nawala siya sa hamog. Kwento ng isang grupo. Nasa camp kami nang marinig namin ang yabag ng maraming tao. Parang may mga dumadaan na hiker pero wala namang dumating. Paglabas namin ng tent, wala. Pero ramdam naming may dumaan talaga. Kwento ng dalawang hiker. Naliligaw na kami. Paulit-ulit na lang ang daan. Sa huli, nagdasal na lang kami. Pagkatapos naming magdasal, biglang lumiwanag at nakita namin ang tamang trail. Dagdag kababalaghan ng Mount Cristobal. Hindi dito nagtatapos ang mga kwento. Narito pa ang mga dagdag na kababalaghan na nagbigay ng masamang reputasyon sa bundok. Una, ang reverse trail phenomenon. May mga umaakyat na nagsasabing parang pabalik sila kahit pababa na. Parang niloloko ng bundok ang kanilang landas. Pangalawa, endaso at kalabaw na itim. May nakikitang mga hayop na itim, wala umanong mata. Pag nilapitan, naglalaho sa hamog. Pangatlo, ang camp out disturbances. Madalas na may biglang umaalog o humihila ng tent sa gabi kahit walang tao o hangin. Pang-apat, ang mga boses sa hamog. Tawanan ng bata o iyak ng sanggol sa gitna ng gubat na kapag sinundan ay wala namang pinagmumulan. Pang-lima, may nagsasabi ng hindi ka pwede dito. Mga boses na bumubulong ng masama. Madalas na may nangyayaring aksidente pagkatapos marinig ito. Pang-anim, bigla ang pagkakasakit. May mountaineer na nilalagnat bigla sa bundok. Pero paggising sa bayan, normal na ulit. Pang-pito, mga bantay na anino. Malalaking anino na nakatayo at nakamasid mula sa malayo, lalo na kapag palubog ang araw. Ang aral. Sa kasaysayan at alamat, malinaw ang isang bagay. Hindi ordinaryong bundok ang Mount Cristobal. Isa itong lugar na puno ng misteryo, takot at mga lihim. Kung ang Mount Banahaw ay tahanan ng mga banal, ang Mount Cristobal naman ay para sa mga ligaw na kaluluwa at nilalang ng dilim. Kaya kapag umakyat ka rito,
Huwag mong isipin na simpleng adventure lang ito dahil sa hamog ng bundok, sa dilim ng gubat at sa katahimikan ng gabi, baka may mga matang nakatingin sa iyo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim. I-like ang video na ito, i-ring ang notification bell, at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Hanggang sa muli.